Talaga sinasabi sa inyo, may 4 na buwan pa, at saka darating ang pag-aani. Narito, sa inyo aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Tabi manalangin, Panginoon Diyos, pakipagpala po na yung mga salita. Ang iyong abang lingkod, ang bawat isa ay iyong patawarin, dalisay. Maging mabuti kaming tapayan na ang lumalabas sa aming buhay ay biyaya, hindi putik. Kabagan niyo kami sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. John chapter 4, kung kayo nagbabasa, nagsimula ito sa babaeng Samaritana na nakipag-usap sa Panginoon, na nag-iigib, tumingi ng tubig, pero sabi ng Panginoong Jesus, bigyan mo ko ng tubig. At nagkaroon ng paikipag-dialogue ang babae sa Panginoong Jesus hanggang sa naibahagi ng Panginoong Jesus ang Ebanghelyo at tumating ang kanyang mga alagad at inalok siya ng pagkain at umalis yung babae at iniwan ang kanyang banga at yung babae ay nangaral, nag-anyaya at maraming Samaritana na naligtas. So yan po yung tagpo ng kapitulo, mga minamahal. Ngayon, ang ating bibigyang impasiya dahil tayo nasa buwan ng usapin ng pagmimisyon o pag-aakay ng kaluluwa. Kaya ang ating pamagat, look on the fields. Look on the fields, for they are white, ready to harvest. Look on the fields. Tingnan nyo niyo ang parang, ang anihin, dahil sila'y mapuputi na. Handa na para anihin. So yun ang ating pamagat. Tingnan niyo at handa na para mag-ani. Huwag na tayo magsabi, say not ye, there are yet 4 months. Huwag tayong mag-excuse. Hindi na tayo nasa katayuan na mag-aantay pa ng mahabang panahon para tayo mag-akay ng kaluluwa. Hinihimok ngayon at hihimukin ng bawat isa atin na kung talagang tayo sa Panginoon, ay huwag ka lang mag-isip ng sarili mo. Umalis ka na at umalpas ka na sa sarili mong panuntunan lamang. Dahil kung anak ka ng Diyos, dapat may pakialam ka sa bukirin na napapahamak na dapat ng anihin. Walang ligtas na totoo na walang pakialam sa hindi paligtas. Naintindihan niyo ba yan? Kaya don't tell me na ikaw ay sa Panginoon, na ikaw ay kay Kristo, na ikaw ay nagsisi na ikaw ay napatawad na ikaw ay tiyak na palangit, ikaw ay hindi na pa-impyerno, ikaw ay sa Diyos, ikaw ay kay Kristo, ikaw ay may banal na Espiritu, pero wala kang pakialam sa mga taong napapahamak. Hindi yan totoo. Are you with me? Alam niyo po, ang pagiging Kristiyano, hindi dahil ikikasapi lang ng isang simbahan. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi dahil ikaw ay kasama ng baptist. Ang pagiging anak ng Diyos ay meron kang pakialam sa hindi pa anak ng Diyos. Are you listening? Dahil ultimong sa bibig ng Panginoong Jesus na mutawi ang ganitong pangusap, say not ye. Huwag kayo umimik ng ganito. There are yet 4 months. Mag-aantay pa kayo bago kayo mag-akay ng kaluluwa. Matagal pa bago mag-akay ng kaluluwa. Hindi. And then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes. Tingnan nyo ang inyong mga mata, inyong itingin. Huwag lang sa material na bagay. Huwag lang sa makukot-kot sa mundong ito. Tumingin din naman kay spiritual na bagay. Maraming taong napapahamak. Ano ba mga batid, kung bakit tayo may sports ministry? Kung hindi lang ito sa soul winning, hindi ako buugmok dyan. Nakaka-stress kaya yan. Bakit? Ay kung kailang ka orasan na, saka hindi sasali. Ay nabayaran na ang jersey. Nang tumulong, wala akong pambayad eh. Pero at least ako yung nangangasiwa niyan. Iniwan pa nga ako ni Jay, hindi ako sinamahan. Nalumpo lalo doon sa kalagitnaan. Ay 2 team itong ating inaasikaso nga rin. Alam po,
ang ating main focus dyan ay makapag-akay ng kaluluwa. Tama? Meron tayong ginagawang sa kulungan. Ay, sino naman pupunta doon? Pupunta ka doon kung ang pakay mo hindi pag-aakay ng kaluluwa. Ay, yung iba ngay gustong umalis na doon, ay bigay pupunta pa doon. Pero bakit pumupunta ang mga workers natin doon? Anong makukuha mo doon? Halimbawa, maligtas, mabautismuhan. Ay, makakapunta ka dito yun. Kung talaga tayo walang pakay na mag-akay lang ng kaluluwa at hindi mahalaga sa atin yon, huwag ka na pumunta sa bilangguan. Bakit ka pupunta ng school, hindi ka naman estudyante? Umay ka na nga sa ka-exam doon, tapos babalik ka ulit doon. Bakit ka nabalik? Kasi gusto mo magturo ng mga estudyante. Anong purpose natin? Mag-akay ng kaluluwa. Amen! Mali ang iyong programa ng buhay kung ang isip mo lang, sisimba, aalis. Hey, mind you, brethren! Ang tunay na ligtas may pakialam sa hindi pa ligtas. Are you listening? Say na, Chi. There are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white. They are white already to harvest. Naigahan ako . Okay. So, ang ating empasiya, mga minamahal, ang ating tutukmuin ngayon na pag-aaral, ay hahamunin tayo na kung talagang ligtas ka, mag-akay ka ng kaluluwa. Dahil, puti na ang hanihin. Amen. Ayaw, minsan nakalungkot. Ako iniwala, hindi lang baptist ang ligtas. Meron ding mga organization, religion, na ligtas din. Ako iniwalang may ligtas sa born again. Pero wala sa Iglesia ni Cristo. Wala rin sa saksi. Wala rin sa Mormon. Sa Pentecost meron. Mga Pentecostal meron. Kasi napapakinggan ko sila na ipinapangaral si Jesus lang ang tagapagligtas. Pero yun lang. Pero pagdating sa ibang doktrina, mababaw na. Kaya matuwa kayong kayo baptist. Amen. Dito hinihiwag-hiwag ang talata. Talagang ipinapakain. Amen. Tama ang ating paniniwala. Una, pagdating sa kaligtasan, tiyak natin pag tayo namatay, tayo pa lang, di ba? Tayo na iniwala, dapat ang tagapanguna, lalaki, hindi babae. Kaya dito walang pastura. Tama? Hindi rin tayo iniwala sa mga puon. Mukhang puon meron dito. Marami. Pero wala tayo dito mga santo ninyo, lalo wala tayong santo nila. Bakit? Mali yun. Wala ding pare, wala ding madre. Sa Bible, pastor, apostol. Pero ang apostol, tapos na. Wala nang buhay na apostol ngayon. Kung meron man, bula ang apostol na yan. Tama ba? Ay, pambihiri ako. Talaga ako hinahamit eh. Nauubos nga yung panahon may sport ministry pa. Alam mo, talagang medyo maraming oras ang nagugugol ko dito. Bakit? Yung hamunin pa lang ang mga sport do sa JC, gani, oras na eh. Igagawa ko ng outline namamalayan ko ba? 12:00 na. Tapos hindi a-attend. Sama kayo ng loob, boy, attend kayo ha. May nag-PM naman sa akin, Pastor, masakit lang yung katawan, bulbog ako kahapon. Akala mo, Pastor, maghapon. Sa linggo daw sila attend. Maliwanag ko ba? Tayo nag-uusap. Kayo ba'y ligtas? Kayo ba'y anak na ng Diyos? Kayo ba'y tiyak na ninyang pag kayo namatay palangit? Mind you, mag-akay ka ng kaluluwa. Kapag hindi ka nag-aakay ng kaluluwa, ito ang totoo. Ikaw ang dapat akayin. Dahil hindi ka pakiligtas. Una natin kukunin, the type of the field. The type of the field. Pwede ka makahingi ng tubig? Ang tipo ng bukrin. Ang sabi ng talata, say not ye, there are yet 4 months. And then, cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes. Lift
of your eyes and look on the fields. Look on the fields. Anong tipong fields na ating titingnan dapat? Sabi, for they are white. Ano po, kami dumi naman ay namalayan. Nakakamalay din naman kami sa pamamalayan. Kapag kayo ay green, ang tawag namin dyan, gamasin. Pero pag light green, bagong tanim. Pero pag maitim na green, yan ay mamumunga na. Pero pag namumuti na, yan ay anihin. Ipinakilala ng Panginoong Jesus anong klase, anong type ng field. All white, all ready to harvest. So, number one, under ng the type of the field, yan ay season for harvest. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, yan, ito, balik ulit, nailimutan ko eh. Ako iniwala talagang may ligtas, born again. Kaso lang hindi sila lalalim pag hindi sila magbabaptize. Tama ba yan? Bakit? Mahirap lumalim, pastura ang nangunguna. Tama ba? Mahirap lumalim na puro sayawan. At puro, oh, hallelujah, praise the Lord, oh, hallelujah. Puro lagay, puro emosyon. Tama ba? Tapos ang pangaral na salita ng Diyos, maunti lang, matagal pang iyakan. Alam sa totoo na yung ganyang religion, matagal ang sayawan, matagal ang kantahan, matagal ang iyakan, pero kaunti lang ang Word of God. Dito walang iyakan, puro salita ng Diyos. Yan ang maganda. Amen. Kasi pag si Kristo talaga ang sentro ang Word of God. Amen. Ngayon, ang akin lang pinupuntahe kung bakit aking nasabi sila, mga kapatid, sila ay may mga ligtas pero hindi malalim. Pero mga kapatid, maraming aanihin, kalimitan sa kanila napupunta. Bakit? Tamad ang baptis. Are you with me? Nakakalungkot na bawat lugar nating pupuntahan, may born again na. Bawat lugar nating pupuntahan, may Pentecostal na. Bakit? Ay maraming Baptist, maraming Kristiyano lang, ligtas na, wala namang alam, kundi sarili lamang. Mamamatay ng sarili lang ang inatupag. Hindi rin naman yumaman. At kung yumaman, hindi rin naman nagagamit ng Diyos. Alam mo, yumaman ka na wala kang pakialam, hindi ka rin gagamitin ng Diyos. Tama? Ay baka lula sa 10% pag ang kita mo ay nasa 600,000 na. Amen? Amen? Pag kumikita ka ng 1 million, lula ka na sa tithes na 100,000. Bakit? Hindi ka naman ginagamit ng Diyos. Wala kang tinitingnan kundi sarili mong pangailangan. Pero hindi ka natingin sa field. Are you with me? Are you with me? Ang field ay puti na. Anihin na yan. Season for harvest. Nasa panahon na tayo ng pag-aani, mga kapatid. Huwag nating hayaan na yung ibang denominasyon na ligtas din naman, pero hindi lalalim, hindi tititibay dahil maraming maling practices. Pero sila ang nakakauna. Are you listening? Ay maraming baptist ay puri nato pag online, Mobile Legend, Dota. Masama pa na yan. May mga baptist pa hanggang ngayon nag-vaping. Tama ba? Kaya nga ako'y naglagay ngayon sa ating Pag ikaw ay player ng God is Able Baptist Church, huwag ka magbibisyo. Hindi ka gagaling na player. Baga mo. Ang lakas Aranas ko yun pag natakbo. Ang lakas ng tapos hindi nagtututbrush. Talo ang kalaban. Ang kakapanghinayang. Tapos ang daming nicotine. Daming usok. Kaya dapat kayo lumayo dyan. But my point is this, mga batid. We need laborer. Dahil panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Padance-dance para sumigla. Rock and roll hanggang umaga.
Panahon na para mag-ani. Kasi, tingnan mo ka, huwag ka na mag-antay ng 4 months. Huwag mo sasabihin 4 months pa bago mag-ani. Tingnan mo, mabuti nang aanihin. Panahon na. Ahirap kayo marami nang nakaimbak sa isip. Ano? Minsan pag nakabitaw ng isip, yun ang natuntun eh. Yun ang nasunson. Mga kapatid, hindi na tayo para magpatumpik-tumpik, nauunahan tayo. Amen. At yung iba nating kapwa mga ngaral din, hindi naman natin pwedeng pigilan. Baptist din, napunta din na ng Taysan. Kahiya naman isang araw sila, maraming Bible study sa ating lugar ay sila ang bagong dating. Tapos tayong tagal na tagal na dito. Dito, wala pa nakakay. Bakit? Ay pangkal. Amen? Kaya sabi ng Matthew 9:37 and 38, pakibasa niyo muna. Ito ko'y naiigahan. Basa. Kalahin mo, Panginoon, may prayer request din. Amen? Nung siya'y nasa lupa, meron siyang prayer request. Ano ang kanyang prayer request? Na sana marami pang manggagawa. Anong dahilan? Dahil maraming aanihin. Amen? Marami nang aanihin. Kaya sana marami pang mag-full time. Bagaman wala tayong ginagaranti ang malaking support, hindi naman yun natin titingnan dun eh. Ako nga ang support, ako hindi nakapag-deputize nung ako'y mag-mission. Ang support ko lang sa Good Shepherd, yun lang aking kinukuha. Pero ibinibigay ko pa, dahil binataan naman ako, binibigay ko sa gawain. Nung ako ay magsimula na, 6 years akong hindi kumuha ng support. Bakit? Hindi naman para doon ako eh. Ako ay para sumunod sa kalooban ng Diyos. Magpagamit sa Diyos. Hindi naman sinasabi ko hindi tayo magsusupport. Pero tayo ay maging answered prayer sana ng Panginoon. Ipanalangin ninyo sa Panginoon nang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa. Bakit? Mabuti na. Panahon na. Para mag-ani, hindi para magsaya. Para mag-ani. Amen? Bible lang may sabi niyan, Panginoon, para hindi pinili. Sino may sabi sa iyo? Hindi natin pinag-aaralan ang pinili para tayo ay hindi mag-ani. Mas magandang pag-aralan yan para tayo mag-ani. Bakit? May pinili nga. May sure kang aanihin dahil may sure na maliligtas. Are you listening? Okay, mga membro, sala. Sa mga nag-aaral, praise the Lord, kayo biniya ang pagkakataon makapag-aaral. Pero ang pag-aaral lang iniingli mo at Kristiyano ka, wala kang pakialam sa teacher mo, sa kaklase mo, sa mga unsaved mong friends at family, mali ka. Mali ka. Malayo ka sa programa ng Diyos. At di ka pagpapalain ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kayo'y makinig. Kayo'y makinig. Kaya ang makinig, ang may pandinig ay makinig. Lahat ng pinaplano mong isinasabi mo na para sa Panginoon, hindi totoo yan. Hanggat wala kang personal na adhikaing magamit ka ng Diyos sa pag-aakay ng kaluluwa. Dahil kalimitan, secondary lang ang Diyos. Kunwari ito sa Panginoon. Pero pag naandyan na, hindi rin naman. Mas lamang pa rin ang sa sarili. Are you listening? Akala mo ang tagal na nakonsumo ng panahon. Hindi rin naman pala sa Panginoon. Ang daming namamatay. Ang daming nagkakasakit. Wala kang pakialam. Sa sarili ka lang nabubuhay. Hindi ganyan ang anak ng Diyos. Sabi, tingnan mo mo rin. Maputi na. Season for harvest. Are you listening? Not only season for harvest, but also sure for harvest. Tama?
Are you listening? Si Jesus ang nagsabi eh. Naniniwala nga tayo sa sabi ng mag-aabon. Naniniwala nga tayo sa sabi ng magtatawas. Naniniwala nga tayo sa tayo ng biwan. Mas maniwala tayo na ang sabi ni Jesus, maputi na ang anihin. Ibig sabihin, may tiyak na aanihin. Are you listening? Tingnan niyo po ang context, chapter 4, verse 35. 4 verse 35. Ano ang sabi niyan? Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa, at saka darating ang pag-aani. Narito, Kuya Boy. Sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo inyong mga busilig at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin, tiyak na aanihin, tiyak na may maaani, mangaral ka lang may maaani. Kapag hindi ka mag-aani, ikay nakakaani. Ang hindi nag-aani, nakakaani. Are you listening? Puti na. Not only ready for, ano tawag yan? Season for harvest, but also sure for harvest. Bakit? Puti na para anihin. Kaya mga kapatid, huwag tayo lilinggal-linggal. Mauunahan tayo. Mauunahan tayo. Amen. Masarap kayo mag-ani. Lahat ikaw ang unang naani. At nang aani. Verse 28. Tingnan niyo po, verse 28. Andiyan pa ba kayo? Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, ako ba yung iniwala, yung babae sa Samaritana ay naligtas? Amen? May naani. Ang Panginoon sa nangaral, may naani siya. Ginagarantiyahan ng Bible, mangaral ka lang, may maaani ka. Kayong mga may pag-ibig sa mga bata, magtyaga kayo dyan, may maaani kayo dyan. Tanyo si Brother Ando, bata yan dati. Ngayon, bata pa rin. Di ka? Si Jomas, dati natuturo na yata din ng bata. Ito si Jomar, di ba? Sabi sa panahon ni Brother Pasamel Mark, marami sa inyo dito ay bata pa. Si Jane noon, maliit pa noon. Amen? Si Claire, maliit pa siya noon. Tinuturuan na ng Word of God. Kaya your labor is not in vain the way you teach the children. Amen? Kaya ang aking anak, tsaga ko rin ang aking mga apot pamangkin. Pinapupunta ko dito. Bakit? Kaya sabi ko sa nila, kahit kayo napasok na sa school, pag Sabado at Linggo, bahala si Desa sa pamasahe nyo. Makasimba lang kayo. Bakit? Nag-aakay ng kaluluwa ang mo. Hindi lang yung magandang bahay ang isip mo. Walang masama dyan. Hindi magkaroon ka lang magandang sakyan. Walang masama dyan. Nagiging masama lang yan kasi hindi yan ang priority. Hindi yan ang priority. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek Him first. But delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Delight first in the Lord. Kasi lang ang problema natin. Habol ng habol sa mundo. Isang araw naman, ikakahiya mo yan. Naubos ang oras mo dahil ng bagay na hindi mo naman madadala. Are you listening? Amen? Naligtas. Ibig sabihin, may maaakay talaga. Sure ang harvest. Verse 30. Andiyan ba kayo? Verse 30. Nagsilabas sila sa bayan. Kasi itong babaeng ito, matapos maligtas, nagyakag sa mga kabarangay, kadagatan, kataysan. Alam kung ligtas ka, magyakag ka. Hindi ang tagal mo ng ligtas daw, yakagin pa. Ang tunay na ligtas, nagyayakag na, hindi yakagin. Ang tunay na ligtas, dapat nag-aakay na, hindi akayin.
Ang tunay na ligtas, nag-iintindi na, hindi dapat intindihin lagi. Ang tunay na ligtas, dapat nag-aalaga na, hindi laging aalagaan. Di ba kayo naawa? Na kayo hagyanan na hango sa ng impyerno? Papahirap pa kayo dun sa ibang dapat iintindihin, kay kasama pa sa iniintindi. Tama ba? Are you listening? Are you elicited? Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Ano pa sabi? Tingnan niyo po yung bunga. Ang sabi po ng verse 37. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at ibang umaani. Kaya mag-iingat ho tayo mga kapatid. Nakakaranas tayo, tinuruan ni Brother Henry ng mga bata pa sa Bible study, nung lumaki, ang nakaani mga born again. Bakit walang makakatulong eh? Tama? Kaya ako natutuwa sa outreaches natin ngayon. Maraming nasama. Alam niyo po, ito ang aking panalangin, na hindi lang ang marunong mag-Bible study, mga workers. Lalo kung kayo matagal nang naikinig ng salita ng Diyos, alam niyo nang mag-outline. At saka huwag na yung outline. Kung talagang naranasan mo si Kristo sa iyong buhay, share mo yan. Naranasan kong mangain ng humba, kaya kong sa-isayin sa inyo kung ano ang lasa. Tama ba? Nangain ako ng humba eh. O ano lasa? Lasang kaldereta. Ganun ba yan? Pag nakapangain ka ng humba, may sasaysay mo ang lasa ng humba. Baka kaya hindi mo maibahagi ang kaligtasan. Wala kang kaligtasang naranasan. Masasabi ko na ang buhay may asawa. Bakit? Ako'y may asawa eh. May sasaysay ko na ang buhay may anak. Kasi may anak ako eh. Kaya kung tunay na may Jesus ka, may sasaysay mo yan. Amen? Kaya nahamon ko yung nagsasabing ligtas. Ipagsabi mo. Ipagsabi mo. Tama ba? Amen? Verse 37. Ano ba yan? 38 hanggang 42. Kayo'y sinugo ko. Sinong kayo'y? Mga alagad. Actually, hindi pa nga kasama dyan yung Samaritan woman. Hindi pa, contextually speaking, hindi kasama yung sinugo yung Samaritan woman. Pero yung hindi pa sinusugo, babago pang naligtas, humayo na at nangaral na. Are you listening? Kaya mga kapatid, ang esensya, ang tunay na hugot, bakit ka mangangaral? Naranasan mo si Jesus. Amen? Kahit baptist ka, na hindi mo naman naranasan si Jesus, baptist ka lang. Ako iniwalang maraming baptist na hindi ligtas. Si Judas ay baptist pero hindi ligtas. Kayo ba'y ligtas na baptist? Ipagsabi mo. Ipagsabi mo. Daming-dami mong sinasabi sa tao. Pati wedding. Pati tumama. Pati numero. Tapos si Kristo, hindi. Hindi nga. Ako hindi nagsasalita sa wala. Ako hindi umiimik sa hangin. Andiyan kayo, hangin ba kayo? O tao kayo? Ang banas. Tao kayo. Taong anak ng Diyos. Tama ba? So, hindi ako nagsasalita sa anino? Sa hangin. Lalong hindi sa pader. Ako'y nagsasalita sa mga anak ng Diyos. Maghangay ka ng kaluluwa. Isang araw, ako'y nasa shop ni Brother Raymart, Makmak. Meron siyang 2 empleyado. Pinawitnessan sa akin. Kaya gamitin ninyo ang inyong mga posisyon. Amen? At tulad ni Brother Albert, ginagamit niya ang kanyang posisyon. Nag-i-invite siya sa online. Di ba ka hindi? May mga suki na tayo dyan. Ako lang hindi suki, lagi ng availability. Pero marami itong hindi naliban. Ginagamit niya ang kanya tayo para makapag-akay ng kaluluwa. Si Makmak ganon din. Kayo. Kayo ba'y may programa parang iba'y maakay din? O maghapon na kayong cellphone ng cellphone? Are you with me?
Amen. Nako, salay eh. Kaya sinugo ko upang anihin ang hindi nyo pinagpagalan. Kaya minsan, pinagpagalan natin, pero pag hindi tayo consistent, iba na ani. O kaya naman, sila nagtanim, tayo ang aani. Yan lang naman yan, bulas ukan. Ang mahalaga, nag-aakay ka. Kasi pwede ang ipamimigay ni Brother Lito ng trucks, nakakatawa. Stellar na. Kahit sa ospital. Yung iba, napunta sa ospital para mag-akay ang kalawa. Yung iba dito, parang nasa ospital. Parang bagong labas. Kaya sinugo ko upang anihin ang hindi nyo pinagpagalan. Iba ang nangapagal at kayo siyang nagsisipasok sa kanilang pinagpagalan. Salamat. Actually, ang una naman nagpagal ay ang Panginoon. Amen? Siya ang unang nangaral dahil siya ang kanyang pinangaral, yung Ebanghelyo siya mismo. At kaya mga kapatid, aanihin na lang natin ang pinagpagalan ni Kristo, ang mga pinagpagalan ng mga apostoles, magsipag na lang tayo. Why? The field is wide. Amen? Seasoned for harvest. Sure for harvest. Then verse 39, ano sabi? At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya ay nagsampalataya. Amen? Sure ba na may maaani? Sure ba? Kung kaya nga't wala kang maani, hindi ka talaga nag-aani. Kaya yung iba, nakakaani. Actually, kung tutusin, hindi tayo ang una sa buhay ng mga mga Aulida. Di ba? Para ang balita nung una sa inyo, kayo tinuturuan ng mga born again. Ano? Adventist. Magaling natin hindi kayo natuloy doon. Kung hindi, kayo buntis. Amen? So, sila ay naturuan ng iba. Pero salamat, naturuan natin sila. Amen. Marami pa hong ganyan. Kaya kayo mga manggagawa, lalong sipag kayo. At hindi lang sana mga workers, lahat ng ligtas. Pastor, ako na may hindi makaalis sa aming bahay. Adi kayo gayon din. Kayo gala. Pero ito, nalakad. Amen. Ito, nalakad. Are you with me? Amen. Ito, nalakad. Kala niyo ang pastor niyo? Araw-araw kayo pinagpipray. Araw-araw nagbabasa ng Biblia. Nag-aakay ng kaluluwa. Siya pa rin ang giver. Ay ano kayo? Ay ano ba ang gusto niyo? Ano, tagapagpainit lang ng puwit ng silya? Walang ministering ganyan. Kuya pandesal, maganda. Pero ikit tagapagpainit lang ng puwit ng silya, ay inako sa ala. Are you with me? Tisod ba kayo? Ay, ano ba ka natitisod? Di na nga mapag-akin ng kalwa, matitisod ka pa. Tama? Kaya din ba sa sports ministry, huwag niyo lang ako pabayaan mag-isa. Hindi ko ito ministry. Ministry ito ng church. Bakit? Ang alam niyo lang, pag-akin ng kalwa, kayo pupunta ng bahay. Ikaw na lang, pag-akin nga ito ng kaluluwa, ano kaga? Kaya kung may prayer dito, inyong entertain. Inyong kausapin. Hindi ko ministry yan. Ministry yan ng church. Are you with me? Tulungan tayo. Baka sipag-sipag mo, wala ka namang bunga. Ay ito pwede, andito na pinaatin natin, pero hindi natin pagtulong-tulungan. Help me to pray for the players. At kung wala kang pakialam dyan, hindi rin ako saludo sa ginagawa mong pag-aakay ng kaluluwa. Kasi ang pag-aakay ng kaluluwa, hindi kampihan. Hindi kanyahan. Yung inaakay mo, tutulungan kita. Yung inaakay ko, tulungan mo rin ako. Yan ang tamang sistema. Tama ba? Kay pastor yan, hilig kasi ni pastor yan. Sino sabi sa'yo, magkapon ang sakit ng nakakalikod? Kung hindi lang pag-aakay ng kaluluwa, ay bakit ko pupuntahan yan? Amen? Amen?
Let's win souls. Let's win souls. Amen. At marami sa mga Samaritano, nakakatuwa naman, marami sa mga taga-Taysan naliligtas. Masaya ba kayo doon? O, ikaw bilang natin, no? Bukod pa yung mga nanonood, ayun pa mga bata. Bakit? Merong nag-aani, may maaani. Pero ikaw na naani, na ayaw mag-ani, abay, tanong nga sarili. May inakay din lang, ayaw mo mag-akay? Hindi, ka pa nang inakay. Kaya ako'y mainit ang mata at ang puso sa mga taong pangkal. Inuubos ang maghapon na walang parlutay-lutay. Kaloriat-loriat. May cellphone, sala ang gamit. Tapon mo na yan. Walang kwentang cellphone yan. Wow, manonood pa, papanoorin, mga pelikula pa. Walang kinalaman sa Bible, mga babalo. Kaya kamukha ka na ni babalo eh. Panoorin mo, makakatulang sa spiritual life mo. At magdadala sa iyo para maging malapit sa Diyos at magkakay ng kaluluwa. Hindi yung pag-alis mo sa cellphone, backslider ka. Are you listening? Maraming aanihin. Season for harvest. Sure. For harvest. Number 2. Maubos ang oras ko eh. Sana ubos din ang lakas ko. The type of the field. Anong type of the field? Season for harvest. Sure. Hindi yung tipong green pa. Maputi na. Panahon na para mag-ani at tiyak na may aanihin. Kaya doon sa mga kinikilos ng Diyos para magsuko ng buhay, kakaunti pa ang 16 na workers kumpara sa milyon-milyong aanihin. Amen? Amen. Natutuwa ba kayo tayo maraming mga manggagawa? Praise the Lord. Kaya hinahamon ko ang mga manggagawa natin, magbunga ka sa Panginoon. Magbunga ka sa Panginoon. Amen? Then number 2, not only the type of the field, but also the type of the fruits. As sabi ng verse 36, yan ang type of the fruits. Naimik na. Naani na eh. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at ang nagtitipon ng bunga, so may bungang sinabi. Mga kapatid, may type, may bunga eh, may bunga. Anong klaseng bunga? Anong tipong bunga yan? Are you listening? Nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan. Tingnan po natin yung type of the fruits. Una, 13 to 19. Okay. Ang bukid ay huwag ka na mag-antay ng 4 months. White already. Season for harvest. Sure for harvest. Ngayon, ano yung white na yun? Ano yung fruit na yun na ready o hinog na? Ano yun? Hindi naman ito literal na palay eh. Tama ba? Ito yung tao eh. Kaya nga soul winning, hindi naman winning palay, hindi naman winning rice winning. Hindi naman trigo winning. Hindi naman fish winning. Hindi naman hen winning. Soul winning ang ating emphasis. So, ano yung maputi na parinihin? Ano yung tipo yun? Ano ba yung taong, ano ba yung fruits na yun? Anong napapaloob doon sa fruits na yun? Bakit sinabing hinog na? Bakit? Anong meron doon? Ano? Are you listening? Tingnan niyo verse 13. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, dahil itong babaeng Samaritana ay lumapit sa Panginoon na hingi ng tubig. Ang sabi ng Panginoon, bigyan mo ka ng tubig, etc., etc. Ito yung mga sunod-sunod pang pangusap.
Sabi na Panginoong Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Verse 14. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. Wow, what a water. Oh, ito yan eh. Ito ay hindi ito literal na tubig. Kaya mga kapatid, pag tayo nagbabasa ng Bible, bagaman literal ang interpretation, ang meaning, pero mayroon laging pinaghahambingan. Diga? Yung field, hindi mo talaga yung palay. Yung tubig dyan, hindi rin naman talaga tubig na sinasabi ng Panginoon Jesus na iinumin mo. Doon lang ang kinuha ang attention ng Panginoong Jesus kasi yun ang pakay ng babae. Kaya soul winning, kung nasa na yung tagpo, doon mo siya kausapin. Halimbawa, nagwewiting. Oh, hindi mahilig sa numero. Alam mo, ang magandang numero, John 3:16. Pasok! Di ka? Ay ito, ang pakay ay tubig, di siya nagsalita ng tungkol sa tubig, pero ang kanyang tinutukoy na tubig ay hindi literal na tubig. Pumasok lang siya doon dahil yun ang tagpo. Ganyan ang soul winner. Marunong pumasok sa dapat pasukan. Hindi sa jail. Parang yung pila ng pila. Pila ng pila. Oh. Nung pupunta sa bangko, pila. Nung pupunta sa kainan, pila. Basta lahat ng pila, pinipilaan. Hindi niya alam, yung palang huling pila niya, yung mga ipapasok sa bilangguan. O di, ang tawag, ang pamagat niya nga nabasang yun singit. Okay. Dapat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balong ng tubig na bumubukal sa kabuhayang walang hanggan. Verse 15. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, yan ang galing ng tubig na yan. Batanggin niya. Ibigay mo sa akin yung tubig nito. Bakit? Upang ako'y huwag ng mauhaw. Alahin mo yan. Alahin mo, ang tagal ng tubig niyan hanggang wala hanggan. Ay di ako hindi na pauli-uli din iigib ng iigib. Yun ang hagip eh. Alam mo, pag hindi ligtas, yung ating sinasabi, hindi na naiintindihan. Pag tayo nagsalita ng lumi talaga. Amen? Baka naman kayo, kaya hanggang tinutulugan nyo, hindi nyo rin naiintindihan. Tama ba? Sinabi sa kanya ng babae, sige, Ginoo, pwede kang bigyan mo ako ng tubig na yan. Upang ako'y wag nang mauhaw. Ni pumarito man sa ganitong kalayo upang umigib pa. Sinabi sa kanya ni Jesus, sige, gusto mo ng tubig? Humayo ka. Tawagin mo yung asawa. Alam niyo ha, mga kapatid, para lang maabot ng babae ang sinasabi talagang tubig ng Panginoong Jesus, kailangan niyang itakel ang kasalanan. Are you with me? Amen. Ngayon, sige, gusto mo ng tubig? Ang sinasabi, humayo ka, tawagan mo yung asawa, pumarito ka. Ano sabi ng babae? Ano sabi ng babae? Yeah. Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, miss pa po ako. Kalain mo yan. Wala akong asawa. Sabi sa kanina ni Jesus. Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Bakit? Verse 18. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa. Wala kang asawa, sawa ka na. Amen? Are you with me? Bakit dumating sa ganyang pag-uusap? Kasi may intindihan ng tao yung gusto ng Panginoong Jesus, makita mo, makasalanan ka. Okay. Ano yung type of the fruits? Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito sinabi mo ang katotohanan. Verse 19. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napagkahalata akong magsusugal ka. Isa kang propeta. Ba't halata mo ang aking buhay? Tumuloy ang lipon. Basahin natin ang verse 28. Verse 28. Wala itong pagpapataas ng kamay. Sumabay ka sa panalangin. Wala. Hindi mo na ako against doon. Hindi ka kulto pag gumagawa ka niyan.
Ako yung iniwala, in spite of that, may naliligtas. But not because of that. Amen. Walang ganun. Amen. Sa gayoy, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan. At sinabi, ano ba, maraming nire-represent ang banga. Yan yung burden, yung habit niya ginagawa na kaya niyang iwanan. Are you listening? Ano ba yung type of fruits? Number 1, alam niyo po yung aanihin natin at yung naani. Yan po yung mga repentant. Kayo ba naani na? Pag sinabing mabuti na ang bukirin aanin, handa na, ibig sabihin, yung mga anihing yan ay mga magsisisi. Nagsisi. Nabago ang buhay. Nababago ang buhay. Amen? Dahil nung itakil ni Kristo na ikaw ay walang asawa, totoo sinasabi mo, pero nagkaroon ka ng 5 asawa. Tinakil ni Kristo ang kasalanan. At yung banga, yun ang representative na iniwan niya yon. Nagsisisi. Nagsisi. Ayaw ba, marami ng taong pangaralan mo lang, nabibigatan na sa kasalanan. Gusto nang maalaman yung totoo. Dahil marami talaga diyang tao ang Diyos. Amen? Amen. Kaya nauunahan tayo ng iba. Marami sa atin napakamahiyain. Pag ang kasama may unbeliever, napakabilyaka. Pagka kay Kristo, huwag ka nang mahiya. Nung ikay magbabarik, hindi ka nahihiya. Nung ikay magsusugal, hindi ka nahihiya. Pag hawak mo ang manok, pinapanggas mo, kasama na yung katrabaho, hindi ka nahihiya. Pwede ka kay Kristo ngayon, hindi ka nahihiya. Sino magbagpakahiya sa akin, ikakahiya ko rin naman. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya. Tingnan niyo po yung mga tauhan ni Kay Buloy. By the way, gusto niyo ba magkapera? Merong nag-ano sa aking timeline. Concern daw kay Kay Buloy. Sis, saan ka man naroon? Baka hindi ka nakakapagluto, baka hindi ka nakakapaglaba. Sabihin mo lang sa'yo, nasaan ko ipaglalaba kita, ipagluluto kita. Kalain mo yun. Pag natungton, may 10 million. Baka may makakapagsabi sa inyo, pang-tights din. Are you with me? Ito na pupunta doon. Kaya mga kapatid, mag-akit tayo yung mga alagad ni Kibuloy. Ito nyo sa ISM, pag kayo napunta ng ISM doon. Minsan may mga estudyante dyan lalapit sa iyo. Magbibili ng kung ano-ano. Yun yung mga tauhan ni Kibuloy. Sino ba yung mga nangangaral sa boss, tapos mamaya ay kaunti ng talata lang, mamaya hihingan ka namang buslo. Yan po yung tauhan ni Periol. Pentecostal. Tapos ang baptist, hindi mo makikita sa bus. Sa bahay lang yan, padota-dota pa. Naku po naman. Nakakarimarim. Paano ka magagamit ng Diyos niyan? At isipin mo sarili mo, baka hindi ka pa sa Diyos. Maliwanag ko ba? Bitantingin ko sa inyo, dilim na. Verse 28, nabasa na ba natin ang 28? So repentant. Ang inaakay ni Kristo, babaeng Samaritana, ay babaeng nag-iwan ng banga. Ibig sabihin, ang tipo na mga maaakay natin, yung mga taong talagang nagsisisi ng kasalanan. Ang tipo ng aakayin at naakay, mga nagsisisi ng kasalanan. Are you with me? Amen. Hindi yan bunga kapag matigas ang puso. Hindi yan naani kung yan ay matigas ang puso. Ang tunay na ani, kapag tinalakay ang kasalanan, nagsisisi. Kayang iwanan ang banga. Ano ang naiwan mo para kay Kristo? Naiwan mo ng hilig sa alak? Kayo bang iwan yan?
Kung talagang binhi ka ni Kristo, kung talaga ikaw yung binhing aanihin, yung bungang aanihin, dapat naiiwan mo yung alak na yan. Amen? Dapat naiiwan mo yung tungit na yan. Dapat naiiwan mo yung sigarilyong yan. Dapat naiiwan mo yung alak. Dapat naiiwanan mo yung vaping, yung pagiging humaling sa mga online legend na yan. Ang mga, ano ba yan tawag yan? Di ka? Amen? Pambira, adik na adik ka dyan, tapos sa Bible, hindi ka makabasa ng matagal. Hindi ganyan ang anak ng Diyos. Hindi ganyan yung field na maputi para anihin. Ang field na maputi na naani at aanihin, repentant. Not only repentant. Verse 4, 23 and 24. Humantong ang conversation ng Panginoong Sus hanggang sa pagsamba. Are you with me? Dapat dumarating ang oras. At ngayon nga. Bakit? Napapaghalata kung ikay propeta. Sapagkat kami ay sasamba sa bundok nito. Sabi, kahit saan pwede kang sumamba, hinahanap ng Diyos ang tunay na mananamba. Are you with me? Are you listening? Kaya nakakalungkot, binhi daw ng Diyos, bunga daw ng Diyos. Walang repentant, walang respect sa Diyos. Dapat dumarating ang oras. At ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay. Tunay! Are you listening? Hindi lahat ng puti, anihin. Ay katulad itong tiles, puti din yan. Sige, anihi. Ang tunay na anak ng Diyos, may repentance. Repentance siya. At saka, may respect sa Diyos. Worship. Are you listening? Kaya matakot ka, nagsasabing ligtas ka, busong ka naman sa Diyos. Amen? Linggo, hindi pa maibigay sa Diyos. Merkules, hindi pa maibigay sa Diyos. Anong gusto mo patunayan ng anak ng Diyos? Selfish ka! Sarili mo lang lagi iniisip mo! Ang tunay na inani at aanihin, repentant and respectful. Dapat dumarating ang oras at ngayon nga. Are you with me? Nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Mananamba. Alam niyo ba ibig sabihin ng mananamba? Pagbibigay ng respeto sa Diyos. Amen? The type of the fruits, not only repentant, but also respectful. Amen. Ilang mensahe na ng salita ng Diyos ang binabaliwala mo? Amen. Napanig ba kayo na ang pagsimba ay mahalaga? Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Hindi ba kayo natutuwa kay Lorilyn? Hanggang ngayon siya pinagbabawalan, pero laging naandito. Ipinaglalaban niya. Kaya wag kang may inggit-ining na ikaw pa lang. Kasi wala rin namang ganda. Halimbawa, maganda nga pamilya. Pero hindi rin naman naglilingkod lahat. Tama ba? Oo. Kasi pwedeng sabihin ng, family naman ako, masaya na ako pag ang asawa ko nandyan, masaya na pag ako yung anak mo. Hindi! Alam mo, pagharap sa hukuman, hindi kayo re-represent ang anak mo. Hindi kayo re-represent ang asawa mo. We have our individual accountability before God. Hindi kayo re-represent ang asawa mo. Hindi kayo re-represent ang anak mo. Ikaw at ako mismo ang haharap sa hukuman ng Kristo. Kaya pag-igihin mo ang individual responsibility mo. Ay, nandiyan naman ang anak ko kahit ako ay wala. Sino may sabi sa iyo?
Sala ang kukuti mo. Sala yung paniniwala mo. Ay, ako wala asawa ko, kahit wala ako, sala! Saan mo nakutkot yung doktrina mong yan? Sala! Ang maliwanag, bawat isa sa atin ihaharap sa hukuman ni Kristo. Yan ang maliwanag. Are you listening? Are you listening? Kaya hindi nakakatulong sa iyo ang ginagawa ng iba. Kasi may dapat kang gawin ding iyo. Amen. Amen. Oh. Marami na ba kayo napahinggang mensahe? Ano yung ginagalang mo doon? Mensahe ba ng Diyos na magbigay ka ng tithes and offering? Nagbibigay ka ba ng tithes? Nagbibigay ka ba ng offering? Nagpe-first fruits ka ba? Mensahe ba ng Diyos magkakay ka ng kaluluwa? Mensahe ba ng Diyos umatin ka ng prayer meeting? Ang dami na! Pero mga kapatid, iginagalang mo ba yun? I am the captain of my soul. Ako ang bahala sa sarili ko. Ganyan-ganyan si Lucifer. Ay mag-iingat tayo. Amen? Amen o ba? Then number 3, not only repentant, respectful, but also resounding. Resounding. Pakibasa niyo po ng 28 hanggang 30. Okay. Alam niyo po ang type ng fruit na kung sinasabi ng Panginoon ay a season for harvest, sure for harvest. Ito yung type ng field. Repentant, kaya mag-iwan ng banga. Anong kayang iwanan mo para sa Panginoon? Pandalwa, magiging mananamba ng Diyos. Kasi doon, umabot sila sa ganung usapin eh. Umuuwi sa pagsamba. Pantatlo, maingay kay Kristo. Tingnan niyo po ang talata, balikan natin. Ito po yung tipo ng binhi. Sa gayi, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo! Kita mo yan. Kailan ka nakasalita ng ganyan? Kung ikaw ay tipo ng fruit na totoo. Are you listening? Are you listening? Meron na ba kayong nasabihan niyang katrabaho nyo? Magsiparito kayo! Meron na ba kayong kaklaseng nasabihan ninyo? Magsiparito kayo! Meron na ba kayong kapitbahay niyong nasabihan nyo? Magsiparito kayo! Meron na ba kayong kasambahay nyo na sinabihan nyo? Magsiparito kayo! Yan ang tipo ng fruit! Maingay. Nag-i-invite. Are you listening? Magsiparito kayo. Hindi yung ikaw yung tagal ng ligtas, ikaw pa ang sinasabihan niyan. Ikaw na magsasabi niyan sa hindi pa ligtas. Tama? Amen? Kayo ba yung walang naligtas sa Samaritan? Yan yung fruit. Not only the type of the field, but the type of the fruits. Ano yun? Repentant, respectful, then resounding. Pa? Ito ang ingay din ng ating ano. Are you with me? Magsiparito kayo. May tagagawa nga na tayo ng ating invitation. Hindi pa lahat makapaglagay man lang sa story niya. Ano kaga? Amen. Alam mo, ilalagay lang doon invitation, bibigay lang, hindi ka pa makagawa. Ha? Ano kaga? Ikaw ba'y nakikinig na mensahe?
Tapos, ingay na ingay sa walang kwenta sa media. Pero yung may katuturan, naku po, Maria Jose, duduguin ako sa inyo niya. Amen. Amen. Di lalo kung siguro hindi ko iniintindihan. Pakilagay natin ito sa ating mga stories. Pakilagay. Siguro, lalong walang magkukusa nun. Kung hindi ko pa pinapaalaala. Ay, sinasabihan ko na ngayon, maraming hindi nagagawa. Di lalo kung hindi ko sinasabi. Yan ay maglalagay lang ng invitation. Pastor, hindi ako maalam. Pambira. Dami-dami mo nakakaliko sa cellphone mo. Ilalagay mo lang sa stories, hindi mo alam. Huwag kang ipokrito, huwag kang sinungaling. Dami mo napupuntahan, tapos yung paglalagay lang sa my story, hindi mo alam. Isa kang hungkag. Saan sinungaling? Ayun, maingay. Magsiparito kayo. Saan maingay ang cellphone mo? Para kay Kristo o para sa mundo? Amen. Amen ho ba? Maliwanag ho ba? Tagalin natin Kristiyano. Matuto na tayo. Amen. O, tuloy natin ang talata. Tuloy natin. Bago kayo matuluyan, ituloy natin. Ano sabi ng verse 28? 29. Yan. Magsiparito kayo. Tingnan ninyo isang lalaki. Tingnan ninyo isang lalaki. Tingnan niyo si Jesus. Amen. Na nagsabi sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa, mangyayari kayang itong Kristo. Babago pa yan, hindi yan pumasok ng Bible school, hindi pa yan palabasa, babago pa yan, pero maingay na. Amen. Maingay na, ibabago pa. Ikaw naman, tinubuan na kung ano-ano, hindi ka pa naimik. Ay, saluto sa mga namimigay ng pulyeto. Palakpakan natin sila sa Panginoon. Amen. Oo. Paligsahan ng Alpha and Omega sa mga young people. Sana sa mga YS mayroon din. Mamigay tayo. Mag-ingay tayo. Magsalita tayo, magsiparito kayo. Tingnan ninyo isang lalaki. Si Jesus yun. Verse 30. Verse 30. Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Yan ang maganda. Yung merong inanyayahan na umating. Ang nakakalungkot na ikaw dapat ang nag-aanyaya hanggang yung inaanyayahan pa. O sige, sabay-sabay na tayo. Amen? Are you with me? Maliwanag ko ba? Abay maingling mag-akay ng kaluluwa. Tama si Joram ba yan? Jomar, hindi pa siya membro. Malapit na lang. Pero nakita ko nagpo-post na yan. Yung ating galing sa bilangguan, si Sami, nanonood sa atin at nagpo-post din. Parang kayo nga ang bilanggo eh. Naintindihan niyo ba yan? Ang sabi ni Pablo na sinasukulungan, ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kahit sinasa bilangguan, pero hindi hadlang yon para hindi lumabas ang salita ng Diyos. Ay, di lalo ngayon, may cellphone tayo. Ay, noon, wala ang hirap noon, Brother Romel. Kung hindi lang may dadalaw, saka siya makakapag-share. Wala naman siyang pwedeng magamit para may kalat na salita ng Diyos. Ako hiniwala, meron siya tinuturoan at dinidisciple niya para may pakalat ang salita ng Diyos. At kaya nasulat yung mga epistola. Hindi naging hadlang ang bilangguan para mabilanggo ang salita ng Diyos. Ang nakakalungkot niyan, laya ka nga, pero bilanggo ang salita ni Jesus. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot yan. Hey! Baka tayo ibilanggo pa ng kasalanan. Bilanggo pa ni Satanas. Are you sure you are going to heaven? What kind of fruits? The type of fruits. Repentant, respectful, resounding. Hali kayo. Parito kayo. Then last. Are you with me? The type
of the firm hands. The type of the firm hand. Ating unang kinunahin, the type of the field. Ano yon? Ibig sabihin, season for harvest, sure for harvest. Ating tinignan naman yung tipo ng anihin. Ito yung mga repentant, ito yung magiging mananamba, ito yung mag-share talaga ng Word of God. Amen. Alam mo kung ikaw nagsasabing ligtas, tapos wala kang burden, may share si Kristo, medyo may problema ka. May problema ka. Tingnan yung lalaki na ligtas, yung God the rights. Nung siya'y tumino, gusto agad sumama sa Panginoon. Saan ka pupunta? Ako sasama sa iyo. Sabi ng pinawag na, ikay umuwi at sabihin mo sa iyong bayan kung anong dakila ang ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. At yun ang kanyang ginawa. Ay mga kapatid, kung may ginawa talaga sa iyong Panginoon, ipagsabi mo. Amen? The type of the firm hand. Ito na yung mag-aani. Inalang uli, 4:23 and 24. Inaharap ng Diyos na ang tayo maging mananamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ba yung Espiritu doon? Hindi yung Holy Spirit. Ang tao may soul, body, and spirit. Ang body, physical consciousness. Ang soul, self-consciousness. Ang spirit, God's consciousness. Kapag ang tao ay naging mananamba ng Diyos, ibig sabihin siya ay may consciousness na sa Diyos. Nagmamalay na siya sa Diyos. Bakit? Ipinanganak na muli ng Diyos. The type of the firm hand, yung mismong the reaper, the harvester, sila po ay regenerated. Amen? Kasi mahirap talagang mag-ani na ikaw mismo ang aanihin pa. Mahirap magbigay ng buhay kung ikaw mismo wala pang buhay. Parang sa kambing, mahirap magbigay ng gatas kung siya'y walang gatas. Baka kaya hindi ka maging involved sa pag-aakay ng kaluluwa, hindi ka pa buhay espiritual. Wala ka pang sense of need. Kaya nga sabi niya, ano sabi ng talata? Balikan natin yung talata din. Kaya ako'y naiigalaw eh. Ano sabi diyan? Say not ye, therefore, are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes. Lift up your eyes. Tingnan nyo ang bukrin. Baka marami kayang hindi makatingin. Bulag pa ang paningin. Are you listening? Are you listening? Amen? Kita nyo bang marami napapahamak? Kita nyo bang marami nangangailangan ng kaligtasan? Ano ba ang nakakakita ng iba nangangailangan ng kaligtasan? Yung ligtas na. Mahirap pong mag-akay ang bulag sa kapwa bulag. Kapwa sila mahuhulog sa hukay. Kaya nga si Utoy ay gustong-gusto kong maligtas kasi alam ko ang pagiging ligtas. Tama ba? Kaya gustong-gusto ko silang maakay sa Panginoon dahil alam kong ako'y naakay na sa Panginoon. Kaya nakikita ko ang field ay maputi na kasi bukas na ang aking matang espiritual. The reaper, the type of the firm hand, regenerated. Kaya nang magmalay sa espiritu. Nakasasamba na sa espiritu. Tignan nyo, kuritin nyo ang sarili nyo. Malay na malay nyo. Bakit? Buhay ka physical. Tama? Tignan nyo, pag matangos ang ilong mo, ay yabang mo. Kasi buhay na buhay ka sa sarili mo. Pero bakit sa Diyos wala kang function? Patay ang espiritu mo. Paano mo matitingnan ang field? Sabi ng Panginoon ay, ano sabi? Lift up your eyes. Alam ko, kapag tayo bulag, lagi tayo sa baba nakatingin. Sarili lang. Maliwanag ko ba? Hindi ka pwedeng mang-aani kung ikaw ang anihin.
Naintindihan niyo ba yan? Kung sino man sa inyo dito nakaupo, inaantok man o hindi, mawawala na ang ulirat o hindi, kung hindi mo teknik ipalangit, ikaw yung aakayin. Kahit pang membro ka ng Baptist Church. Hindi Baptist Church ang nakakapagligtas. Tatandaan niyo yan. Ang nakakapagligtas ay si Jesus ng Baptist Church. Are you saved? So kita mo na maputi ng aanihin. Iwanan mo na yung banga mo. Iwanan mo na yung banga mo. Maghaki ka ng kalawa. Maghapon ka dito, iwanan mo na yan. Amen? Maghapon ka na sa walang katuturang gawain, iwanan mo na yan. Sumigaw ka ng magsiparito kayo. Tingnan niyo ang lalaki na nagsabi sa akin kung sino ako. Mahirap naman lulubugon tayo ng araw. Hindi man lang tayo nagbunga. Are you listening? Chapter 4, verse 4. The type of the firm hand, not only regenerated. Are you still there? Ang Panginoong Diyos, isa sa mag-aani. Siya rin yung maghahasik. Sabi ng Matthew chapter 13, di ka? Siya na rin yung naghahasik. Siya rin yung nang-aani. Kaya nga naani niya yung Samaritan woman. Pero tingnan niyo po, ang sabi ng verse 4, at kinakailangan magdaan siya sa Samaria. Amen? Alam niyo po, ang tunay ng mga aani, may burden. Required. Not only regenerated, required. Talagang kinakailangan kong dumaan sa Samaria. Are you with me? Amen. Mga kapatid, ang tunay na mag-aani, kinakailangan kong ipangaral ang Ebanghelyo sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Are you listening? Sabi ng Panginoong Sus na mag-aani, kinakailangan kong dumaan sa Samaria. Bakit? May anihin doon eh. Kayo pinakakaramdam din ng ganyan. Ang dami kong kaklase. Kailangan kong mabigyan man lang ito ng tracts. O kaya personal na makakausap. Ang dami kong katrabaho. Kinakailangan ko ito mabahagyan. Sabi ni Kristo, kinakailangan kong dumaan sa Samaria. Napipil niyo ba yun? O wala kang pakialam? Ang walang pakialam, delikado yan. Then last, yan, may pakialam na kayo. Verse 36. Verse 36. Andiyan pa ba kayo? Ang umaani ay tumatanggap ng upa. Kaya mga kapatid, tiyak may bunga. Amen. Ay bakit ako, hindi man ako nakakalakad, nagbunga. At alam niyo bang, tinext ako ni Dan Ferriel, Dan ano ba yan? Ferrel. I love you, Pastor. But mind you, Satan hates you. Rear your belt. Sinabihan ako ni Pastor Ferrer. I love you, Pastor. But mind you, Satan hates you. Please, rear your belt. Kasi nakikita niya ang gawain na maganda. Galit na galit si Satanas daw sa akin. Please, wag mong pababayaang hindi suot-suot ang iyong sinturon. Are you listening? So, hindi hadlang pala ang pagiging lumpo. Ang hadlang yung hindi pagiging ligtas. Are you with me? Amen? Ako'y may natakot eh. Sabi ko, please, Pastor, do include me to your prayers. I need your prayer. Natakot kasi ako sa kanya sinabi. Satan hates you. Rear your belt. Please pray for me. Amen. Please pray for your pastor. Include me to your prayers. Alang magandang ang tipo ng farmhand, not only regenerated, required rejoicing. Rejoicing. Amen. Oh, ay katulad ko nito, kayo masaya eh.
Nakikita kayong marami kayo ngayon. Amen? Pag kayo ay ginamit ng Diyos pagkakain ng kaluluwa, makikita ninyo, saya-saya. Ang anghel ngayon masaya, edi ikaw lalo mismo na ginamit. Amen? Pakituloy na nga ang talata. Babasahin ko lang, lulubusin ko na. Yung verse 36. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang gan upang ang nagkahasikat ng umaani ay mga galak kapwa. Gusto niyo parang masayang buhay? Huwag mabuhay sa kasalanan. Sa kasalanan na hindi nag-aakay ng kaluluwa. Ang babae, resounding. Magsiparito kayo. Tingnan ninyo ang lalaki. Pwede ba nagawin natin lahat yon sa darating na linggo uli? Magsiparito kayo. Tingnan ninyo si Jesus na siyang ating tagapagligtas. Mag-invite tayo. Tingin ko, bibili na ulit tayo ng upuan. Brother Albert. Tuloy na sana. Huwag mga malasin. Amen. Mag-i-invite ba tayo? Mag-i-invite ba tayo? Pinapakiusapan ko na kayo. Pag gumawa ng invitation, ilagay niyo agad sa inyo. May nanonood sa inyo mga stories. Yung mga talata natin, itong maganda. Palawakin natin ang talata. Hindi natin alam. Marami dyan. Not only season for harvest, sure harvest. May maliligtas at may maliligtas. Kumbaga sa dagat, huwag kang mangawin lang. Makakarami din, di mapagod. Kumuha ka ng malaking lambat. Ihagis mo. Man, damihan natin ang ating paglilingkod sa pag-akin ng kaluluwa. Malaking lambat. Malaking pamain, madaming pamain. Maraming mahuhuli. O, tanan nyo, si Jade, si Jomar, nahuli. Amen. Kayo bang lahat na nandito yung nahuli? O, biyaya ng Diyos. Kaya tayo naman ang manghuhuli. Amen. Tayo inakay, tayo naman ang mag-aakay. Tayo manalangin. Panginoon,